Fury 125. I-upgrade natin into 161cc, 59mm bore, 59mm stroke. Panoorin natin kung ano-ano ang mga procedures. Panoorin nyo rin kung ano-anong pyesa ang aking gagamitin. At panoorin nyo rin soon kung tatagal kaya ang makina. Subukan natin ni long ride at saka ikarera na rin. Pero bago ang lahat, intro muna tayo. Joel Mascareñas ang pinakahambol, simpleng tao, astig sa karera, di mo mahabol, malapit dumiskarte kahit ano pang trouble. Fury 125, i-upgrade natin from 50mm stroke to 59mm stroke. Ito ang lalagyan natin si Gunyal. Sikreto muna. Kaya abang-abang lang kayo dyan. Ito ang difference. Siyempre, mas mataas yung stroke nito dahil 59.1 ang stroke nito. Ito nasa 50mm lang ang stroke niya. Mas malaki yung balancer niya. Tapos dito sa salpakan na magneto, halos magsinghaba lang sila. Ang pinagkaiba lang ay female yung isa, male naman yung isa. At pagdating dito, same na same lang sila. Kaya ang gagawin, lahat ng mga gear niya, pati mga bearing, ita-transfer lang. Ganun lang kasimple. Bago nila tatabasin ng balancer ng ating sigunyal, ima-maximize muna nila ang paglalagyan ng sigunyal para hindi masyado malaki ang bawas pagdating sa ating crank balancer. Para mas maganda at mas matining ang ikot ng ating crankshaft to achieve maximum RPM. Kabilaan pa lang tabas pagdating sa crankcase. Tomorrow. At eto, natabas na ang sigunyal. Pansinin nyo, malaki na ang nabawas ng kanyang circumference. Pasensya na kayo kung di ko ito na video. Kasi pagbalik ko sa machine shop, natabasan na ito. At pagkatapos natabas, siguraduhin makukuha ulit ang tamang balance para mas maging matining ang ikot ng ating crankshaft, para mas dumulo, para mataas ang RPM. Ito yung dating piston natin. Piston ng Fury 125, 56mm bore. Ito ang ilalagay natin. Kung makikita nyo, mas pandak ng konti ito, almost 1mm. Ngayon, ang advantage pa niya, napakakapal lang bumbunan niya. Ito, makapal ang bumbunan niya. Nasa almost 6mm pa. Versus ito, nasa mga 3.5 to 4mm lang yung kapal ng Pump Fury. Ngayon, pwede pa tayong magtabas dito ng malaki-laki. Magpipit siya kahit naka long stroke tayo. Kung gusto nyo makabili ng ganitong piston sa murang halaga pero quality naman, pindutin mo lang yung link dyan sa comment section. Okay mga ka-immortal, nandito tayo ngayon sa Flores Reboring Shop. Yan. Ngayon kung magpaparibor ka, mura lang magparibor dito. Nasa 450 lang, ayan ang presyo nila. Yung mga maliliit, tapos yung malalaki at matitigas, eto siya, mas mahal ng konti. Yan, 500. Ngayon, kung ikaw magpapabig bore ka, mas mahal yun. Triple ang bayad nun. Bakit triple? Imaginein mo, ito 56mm bore lang. Tapos papa 59mm bore mo. Anong rebore yun? Rebore 300. Kung magpaparibor ka lang ng 0.25 hanggang 0.50, pasok ka dito sa standard na rebore na singilan. Pero kung magpaparibor ka tulad nito, 3mm ang idadagdag mo, 3mm ang ibabawas mo rito, sigurado ng times 3 na ang bayad. Kaya ang singil nila rito is 1,500. Pero madaling kausap tong tao to. Yan. Yung gwapo dyan. Yung gwapo po dito, hindi po artista yan. Machinist po yan. Pwede mong tawaran yung 1,500 sa kanya. Lalo na kung kaibigan, mas mababa pa dun. Okay, ya? At eto, naparibor ko na nga ng 59mm ang ating stock na black. At kung mapapansin nyo, ang magiging clearance pa niya ay 1.5mm. 62mm kasi ang kapal ng kanyang sleeve. Minus 59mm equals 1.5 kada gilid. Kaya safe pa rin siya. Yung iba ngang naka 59, tulad ng black ng Mio, 1mm lang ang kapal. Hindi naman bumibigay ang sleeve, basta tama ang pagkakatono. Kung mapapansin nyo, hindi natin maisagad ang black kasi tumatama ang sigunyal. Kaya babawasan natin ang sleeve. Gumamit nga pala ako ng aluminum spacer para umangat ang ating black at hindi pumukpok dun sa ating head. Siguraduhin nating tama ang ating mga bulb pockets, pati ang tabas ng ating black para ma-ensure natin na hindi pupukpok ang piston sa ating mga valvula. Kasi pag nagkamali tayo, abay sigurado, sure ball! Sabog ang ating makina. Sabog din ng ating bulsa. Ito ang cam na ating gagamitin. 7mm lift, stage 2 cam ng LHK. Maganda ang performance nito. Talagang dumudulo. Pero ito yung disadvantage niya. Kailangan tabasan ng mga retainer, pati mga valve lock kasi sasayad ito. Stock spring lang ang ating gagamitin. Hindi naman nagba-valve float kasi nasubukan ko na kahit i-rev mo ng high RPM. Tapos dapat tanggalin mo yung mga washer sa baba ng valve spring. Tapos ito pa ang dapat bawasan. Itong part ng one-way bearing para mag-centro yung clutch bell sa centrifugal clutch. Ipoport na rin natin to at lilinisin para
para mas lalong gumanda ang airflow. Itutok na natin sa mga timing marks. At pag na-timing na, bubunutin natin ulit ang magneto. Saka pa lang natin dito tornilyo itong kanyang chain guide. Ganito ang procedure na gagawin natin para hindi tayo mahirapan sa pagsalpak ng timing gear. At siguraduhin natin na medyo gamit na yung timing chain para mas madaling i-assemble compare sa brand new. At eto, tapos na ang ating makina. Na-assemble na natin ng buo. I-install na lang natin yan. Okay, let's go! Gagawa pala tayo ng improvised air cleaner. Hindi na kasi kayang mabigay ng stock na air cleaner ang kailangan ng makina na tamang airflow. Kaya ito, effective kahit malikabok at kahit umuulan. Ayoko naman kasing tanggalin ng air cleaner dahil pang harabas at pang long ride ang ating motor. Mga kay-mortal, testingin natin kung easy start ang 161cc Fury 125. Okay, let's go. On muna. Yes. Kaya siguro hindi makuha sa kamay na one click kasi for break-in muna siya. Medyo masikip pa yung piston tsaka yung block. Kaya kailangan ng break-in. Yung break-in, yun yung magbibigay ng tamang clearance para ma-achieve nyo yung tamang clearance. Kasi pag bagong rebore yan, medyo masikip ng konti yung pagkaka-rebore. Kaya magbe-break-in ka para maglapat na lapat sila. Ayan. Sound check. Excellent. Sa susunod na kabanata, gamitin natin ang Fury 125, 161cc at torturin natin. Gumala tayo paikot ng norte, mamasya at para masubukan natin to. Nandito na kami sa Dinadjawan. Yan o, Pacific Ocean. Alam nyo mga kay-mortal, nagtataka ako paano nahati o naghiwalay itong bundok na to at yun. At ito pala ang piston na ating ginamit, pang MIUI 125 59mm. At kung interesado kang bumili, yung link nasa comment section lang. At ito naman ang mabangis, talagang solid pag dumulo, made in Thailand, LHK Stage 2. Nasa comment section din ang link para sa mga nagtatanong kung anong sigunyal o crankshaft ang aking inilagay sa ating Fury 125. Ito, pang Kawasaki ZX 130cc. Puro second hand, surplus lang ang mabibili mong ganito. Wala nang brand new.